Nagmamadali. Hindi yun kasi meron lakad ang inyong lingkod mga bossing. Kaya pag paumanhin nyo po, no? So, humihingi ako ng paumanhin sa inyo at hindi ko muna kayo isa-shoutout sa kadahilanan po na kailangan nating matapos agad itong ating content for today, itong vlog natin ngayon. Kaya po, mga kababayan, pagpaumanhin nyo na po. Okay, ito po yung mga naganap doon po sa hearing doon sa Kongreso, mga bossing. Committee of Justice, no? Oh, Committee on Justice. Ito na po mga kababayan, sino sa inyo ang natuwa doon po sa mga pangyayari? Halos 10 oras din po, ano? Ako talagang puyat ako, no? Mayat maya nagigising ako eh. Kapag meron ako naririnig na maganda sa aking pandinig, ay nako po, bididilat si Mark Ramos, titignan ko, papanoorin ko, tapos balik tulog. Pero nakatapat lang po sa tenga ko yan. Umpisahan ho natin mga kababayan ito, no? Nagkaroon ng dummy account at ginawang dummy itong si Ramil Madriaga ni dating Pangulong Duterte, mga bossing. Pakinggan ho natin mga kababayan. I admit that during PRRD's term as president, I served as a dummy for the transfer of large amount of money. Nako. Kung sa iyo naman pera yan, bakit mo pa kinakailangan na magkaroon ng dummy? Bakit kinakailangan mo pa na magkaroon ng ibang tao na papangalan para doon sa iyong pera? Baka naman illegal. Ano po, kasi para ho sa akin mga kababayan, karamihan, hindi naman lahat ng gumagawa ng ganyan ay illegal. Itinatago sa ibang pangalan yung pera nila upang hindi mapansin. No po, lalong-lalo na yung mga politiko ang gumagawa ng ganyan. These transfers were made through bank accounts that were opened under my name, which include but are not limited to the following: China Bank, Legazpi Village, Makati City; China Bank, Main Makati City; China Bank near the power station at Ayala, Makati City; PNB Makati Metropolitan Avenue Branch, Makati City. Po, ito yung maganda mga kababayan, talaga rektahan po na sinasabi yung mga address at kung saan mga branch ng mga bangko yung nakapangalan yung pera ni PRRD. Base sa kanya, ginawa siyang dummy ni former President Rodrigo Roa Duterte. An unknown bank in Pasig City, si Raimundo. If I may, Raimundo, minsan nadadaan ako doon. Minsan napupunta ako doon kasi may mga kaibigan ho tayo doon no? Madaming bangko nakahila-hilera nga doon sa may Pasig. Yun nga, pinulit lang ni Mark Ramos. Pagpaumanhin niyo po. interrupt Mr. Madriaga. Comsec, kindly continue flashing on the screen the pages of the affidavit from where the resource person is reading. And kindly speak closer to the microphone, Mr. Madriaga, Opo, please. Madam Chair. Thank you. Please continue. 25. However, I have never personally opened these accounts or appeared before the said banks to process any application in relation thereto. These were opened by people close to PRRD, who informed me that money will be transferred to these accounts for intelligence operation and for laundering. I was later... For laundering? Tama ba? Yung narinig ko? And for laundering? Atras nga natin konti. Money will be transferred to these accounts for intelligence operation and for laundering. I was later instructed to sign entire checkbook where the amounts and pays are left blank. I agreed to do this because at the time I had complete trust in PRD and his close associates. 26. So kung totoo itong sinasabi ni Ramil Madriaga, gamit na gamit pala talaga ni dating Pangulong Duterte. Itong si Ramil Madriaga. Kaya pala ganun ang nakikita kong reaksyon doon sa yung isang party list. Mga bossing, yung Duterte Youth nagagalaite kasi hindi sila nanalo, hindi sila pinayagan na makaupo. Kaya pala nanggagalaite dito kay Madriaga, talagang merong halong pagbabanta. Nako, pag Madriaga, pag nagpalit ng administrasyon, lagot ka talaga, something like that di ba? Tsaka mapapansin nyo, si Ramil Madriaga, habang isinasalaysay po itong mga ito, mga kababayan, naiyak siya. Naiyak siya siguro sa isip-isip niya, grabe ito. Pinagkatiwalaan, minahal ko itong mga ito. Tapos, ito ang gagawin. Tingnan mo, isasadlak ako sa kulungan. Tapos ngayon, itatanggi pa, nakakilala nila ako. On some occasions, PRD would call me to inform me that someone from the aforementioned bank
would contact me to confirm a withdrawal or encashment of checks. There were also instances that where PRD would instruct me to personally visit the said banks to pick up the money and bring it to Malacanang or to the designated individuals. I distinctly remember that PRD directed me on 3 separate occasions to pick up 100 million Wow! Grabe pera. 100 million. from a bank inside the mall in Lubao, Pampanga, which were all delivered to Malacanang. On another incident, I was informed by PRRD that the 2 land bank managers' check which were to be delivered to one of our safe houses in Eastwood, Quezon City, in the amounts of 84 million to Nako! Ayan, nakita ko yung ano niya. Nakita ko yung mismong picture ng manager's check na yun, ha? Kitang-kita ko yun, mga kababayan. Nakita niyo yung pagkakaiba po nitong si Ramil Madriaga versus dun sa 18 Marites at saka po doon si kay Orly Gotesa. With matching talagang pagpapatotoo po. Eh, yung sa kanila, kapag ka magsasabi, nako, ito, hinatid yung maleta, ganito, ganyan. Maleta lang ang papakita sa inyo. Maleta na nakatayo dyan, nakaharap doon sa mga eroplano. Hindi mo alam kung sino pagdaratingan eh. Yung mga uto-uto naman po, mga didis, ay naku, ayo, kawawa talaga ang Pilipinas. Paniwalang-paniwala naman. Eto, with manager's check na issue po, may picture mga kababayan. Hindi ko na lang maipakita sa inyo kasi nagmamadali tayo. No? Pero yung picture na yung kalat sa social media, ha? 100,000 pesos and 4,800,000 pesos respectively were issued under my name. Copies of the 2 land bank managers' checks are hereby attached as annexes A and A-1. 28. To prove the aforementioned allegations, I am willing to execute an affidavit, authorization, or any other document and to perform all acts necessary for Committee on Justice of the House of Representatives or the courts to access the aforementioned bank accounts and all other bank accounts under my name. Pero tignan mo, talagang rektahan siya, talagang alam niya yung kanyang mga sinasabi, malayong-malayo. At kung hindi illegal yan, bakit kinakailangan ni dating Pangulong Duterte na gumamit pa ng dami o ibang tao para doon sa kanyang pera? Hindi ho kaya ito yung mga pera na sinasabi di umano na galing doon sa mga malalaking Lord ng ipinagbabawal na gamot, mga kababayan. O eto pa, meron pa dito, cash on delivery daw ho. Oh. And upon direct instruction sa PRD, Sara, I've also delivered money to Ombudsman Samuel Martires or Tony Ryan, which Ay, ako! Sandali! Psst! Oy! Mga DDS, may napangalanan na naman pala dito. No? Sino daw? I also delivered money from Ombudsman Samuel Martires ho, mga kababayan. Atras natin ha, para maintindihan ng mga DDS. Eh mukhang ito talaga, yung malimaleta, ito yata talaga yung duffel bag. Oh. previously and upon direct instruction sa PRD, Sara, I've also delivered money to Ombudsman Samuel Martires or Tony Ryan, which I usually place inside an open trunk of a designated car. Nako po, Number 73. mukhang sabit si Martires. Hindi ho kaya nawawala yung mga ikinaso o kaso nitong si Trillanes? Yung 'di ba naalala niyo si Ombudsman Boying Remulla, ang sinabi niya sa publiko, meron akong hinahanap na mga kinaso ni Trillanes sa Ombudsman pero hanggang ngayon hindi ko makita. Magtatanong lang tayo. Hindi ho kaya yung pagdala ng pera, pag-deliver ng pera kay Samuel Martires ang dahilan kung bakit po nagawala o nawawala yung mga ikinaso ni dating Senador Antonio Trillanes. Hindi ho kaya suhol kaya yon para wag matuluyan? Tayo nagtatanong lang po mga bossing. Ano po? Oh. After completing the last delivery, we left the Ombudsman compound aboard my blue Toyota FJ Cruiser. Sabi, ang hirap naman ang sitwasyon nitong mga ito. Tapos ano lang ko sasabihin, nako wala yan. Pero nakita ko yung sagot ni Martires ha. Kesyo daw po,
inconsistent daw po yung mga pinagsasasabi ni Ramil Madriaga. Pero para ho sa akin, mga bossing, consistent eh.